Hello guys, this is Hack. Welcome po ulit sa ating panibagong vlog. At sa video nga po na ito, tayo po ngayon ay aakyat ng Baguio City. Ayan, so atin pong aalamin guys kung kakayanin ba ng Suzuki Espresso ang matatarik na kalsada paakyat po ng Baguio. So atin pong titingnan maigi no, kung sulit ba talaga itong Espresso, kung kakayanin niya ba yung matatarik na kalsada. At the same time, kung matipid pa rin ba siya sa gas kahit na puno tayo ng sakay ngayon. Ayan, so buong family pa lang aking kasama, no? Kasama ko ang misis ko at ang dalawa kong maliliit. At tingnan natin guys yung magiging performance ng Espresso. At bibigyan ko rin kayo ng tips and advice kung gusto niyong bumiyahe ng Baguio City. Ano ba yung mga do's and don'ts at ano yung mga pwede niyong ano yung mga pwede ninyo ma-encounter along the way. Kasi ang Baguio, alam naman natin, is hindi rin siya birong daanan, no? Particularly sa mga baguhang driver, malaking challenge talaga yung paakyat po ng Baguio. At hindi lang yung paakyat, even yung pababa. So, share ko sa inyo yung mga naging experience namin dito, kung magkano yung gas consumption at kung kumusta yung performance ng engine ng ating Espresso. So, yun lamang guys. At stay tuned and have fun watching. So for our trip guys, mag-expressway po tayo. So ang entry point po natin ay dito sa may Clark Global City, Esitex. Ayan. So dalawang expressway po yung ating dadaanan. Magkadugtong po kasi ito, yung Esitex saka yung Tiplex. And then lalabas po tayo ng Rosario, La Union. So mas maigi na mag-expressway, lalo na kung papunta tayong Baguio at kung late na tayong bumiyahe. Kasi tayo, hindi tayo masyadong maagang nagising. So alas 9 tayo umalis ng bahay. So expect natin makakarating tayo bandang 2 or later than that. So few reasons bakit po tayo nag-expressway. So unang-una, para makatipid tayo ng oras kasi alas 9 na kami nakaalis sa bahay. So expect namin around 2 o'clock or later than that makakarating tayo ng Baguio. Another thing, mas makakatipid tayo sa gas consumption kasi nga wala masyadong hinto, dire-diretso lang yung ating andar, tapos nasa higher speed pa tayo. So gagawin natin, magko-cruising speed tayo ng 70 to 90 kilometers per hour. Tapos papakita ko sa inyo yung gas consumption natin. Yun nga lang guys, pagdating sa gastos, no, overall, di rin tayo masyadong makakatipid dahil nga may toll fee tayong binabayaran. So mamaya update ko kayo kung magkano yung binayaran natin na toll fee dito sa Esitex tapos papuntang Tiplex. So update ko kayo guys para makalculate nyo rin kung magkano yung gagastusin nyo the whole trip. As you can see guys, hindi tayo nagbababa dun sa fast lane, no? Dun sa inner lane. Ayan, yung inner lane kasi is designated yan if you really want to overtake. Ayan. Yan yung overtaking lane na tinatawag. So wag tayong pupwesto dyan kung stable yung ating speed. Ayan. Dahil pwede tayong businahan ng ating mga kasabayan, yung mga nakasunod sa atin. So pwedeng mag-cause ng aksidente. So para maiwasan yung road rage, dito na lang tayo, play safe na lang tayo dun sa outer lane. Parking muna tayo guys. Tingnan natin. So, nasaan yung mga kasama natin? Tayo ngayon sa PTC. Ayan, may McDonald's din dito. Saka Chowking. Gusto nyong mami?
Uy, ano yun? In 1.2 kilometers, exit to Tarlac City exit, CLLEX interchange. Okay guys, nag-change plan tayo dito, no? Bali, nagkamali tayo ng reading kay Waze. So, nilabas tayo ng SCTEX. Nilabas tayo ng expressway. Okay? So, nandito tayo ngayon, somewhere in Tarlac. Ayan. So, okay naman so far. Kita nyo, hindi naman siya masyadong, diba, heavy yung traffic. Ayan. Pero hindi natin talaga masusustain yung tamang bilis dito na 70 pataas. So medyo matatagalan yung biyahe natin. So hanap tayo guys ng toll plaza or entry point papasok ng T-Plex. So babalik tayo ng T-Plex guys. Hindi ba pa ako naririnig? Parang hindi nagtutugma yung mga signages dito sa mapa natin. 57 kilometers na lang, pero sa mga signages 70 to 73 kilometers na. 70 to 73 kilometers pa, hindi nagtutugma. So sana tama yung dinadaanan natin guys, kasi naligaw na tayo kanina. So ito na yung total na binyahe natin so far, 130 kilometers. At ilang bar na yung nababawas, so far isa pa lang. So that's a good sign. So fuel efficient ang ating espresso so far. Feeling ko balikan na yung food ng Pampanga to Baguio, and then Baguio to Pampanga. Kasya yung 1,500.
dadaanan natin mamaya. Ayun, makapagpa-picture tayo. Picture time! Picture time! Continue on Tenon Road for 31 kilometers. Oh, me. Ano, may falls na no? It's raining. It's raining. Ba't may falls? It's raining. It's raining. Dahan, uy. Kami guys, oh. Farm. Kaya mahilo siya. I can only do the all animals. Mahihilo tayo ng daldal. Ako'y mahihilo eh. Hindi naman. Diretso yan. Nakalsada ko dun. Dito. Kabuk. Skills pa rin dito. Kapag ito yung yayabang-yabang dito, madadaan. Pero amazing itong mga motoristang to. Hindi man yan ano. Hindi man yung big. Kaya, Ito yung pangarap ko ng dati. Makapagmotor tayo. delikado. Delikado. Bagay sina Ate Helen eh. Vegan ah. Next stop, vegan. Actually, kung dinire-diretso natin. Vegan.
Yun, finally, after 5 hours, narating din po natin ang Baguio City. At i-update ko lang kayo guys na magkano tayo all in all sa ating toll fee. So more or less, nasa 500 din. Ayan, and then dumaan din tayo ng Cannon Road, which is yun yung pinakamatarik na kalsada paakyat nga ng Baguio. And so far, so good. Wala naman tayo naging problema. So naka-Tiptronic pala tayo guys. Naka-manual mode. Ayan. So, bakit ba tayo nag-manual mode? Wala lang, mas trip ko lang guys na mag-manual mode kapag paahon yung kalsada. Kasi mas nakukuha ko kasi yung hatak na gusto ko sa espresso kapag ako mismo yung pumipili ng gears. No? So, sa mga may idea dyan kung paano mag-drive ng manual na sasakyan, mas malakas kasi ang hatak ng sasakyan kung nasa lower gear tayo. Ayan. Ayan, so nakababad sa gear 1 to gear 2 yung ating Suzuki Espresso, paakyat, paahon, ayan. So, okay naman yung tunog ng makina, hindi naman siya tunog na parang nahihirapan or nabibitin. Yung sumisipo lang ba, which is normal kapag mataas masyado yung RPM. Pero, kinaya naman, wala namang signs of struggle dun sa makina, wala rin namang overheating na nangyari. So, okay naman. Smooth sailing naman yung paahon natin. Medyo nagulat lang ako, no, kasi dito sa Cannon Road, nag-expect lang siguro ako ng mas matarik na kalsada, no. Pero feeling ko may mga nadaanan na kami na mas matarik pa kaysa sa Cannon Road. So medyo nagulat ako. Kaya siguro may mga motor din na kayang magbagyo. So meron kaming mga nakasabay dito na naka-NMAX. Kinaya naman. So di naman pala siya sobrang tarik guys. Yung parang matatakot ka na hindi kakayanin ng sasakyan mong umahon. Kayang-kaya naman. Basta alam mo lang i-manual yung sasakyan mo. No? Kasi kahit naman automatic, may mga manual mode dyan na nesesaryong gamitin kapag paahon ng kalsada. Okay, when it comes to gas consumption, so kayo na mag-judge kung matipid ba siya o hindi. So, nagpa-full tank tayo ng 1,500 pesos. Balikan guys, Pampanga to Baguio. And then Baguio going back to Pampanga. Hindi po naubos yung ating pong i-full tank. At nag-ikot-ikot pa tayo sa Baguio for 3 days around the city guys. At hindi tayo naubusan ng gasolina. Pag uwi namin, meron pang natitirang 1 bar. So, kayo na magsabi kung matipid ba siya o hindi.